Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Joy. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo at sa iyong masugid na tagapakinig. Bago ang lahat, nais ko lamang ipaalam sa inyo na natutuwa po ako at laging nakikinig sa inyong programa. Napasulat po ako bilang bahagi ng aking buhay at umaasa akong maisa sa drama nyo ito. Ako po ay nasa mid-30s na, Kathy G, at hanggang ngayon ay wala akong sariling pamilya dahil maaga kaming naulila ng kapatid kong si Lina. Namatay ang mga magulang namin sa sakit, Kathy. At simula nun, naging ama at ina na ako sa kapatid ko na si Lina. Mabait at masunuring bata naman si Lina kaya nga't hindi ako nagsisisi nang ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng oras at atensyon ko. Nagtrabaho ako para sa aming dalawa at napagtapos ko ng pag-aaral si Lina. Nung makagraduate na nga siya ay naipasok ko siya sa company kung saan ako nagtatrabaho. At dito na magsisimula ang kwento ng buhay ko. Lina, first day of work mo. Make sure you do your job well para hindi ako mapahiya sa boss natin. Ate naman, wala ka bang tiwala sa pinalaki mo? Kilala mo naman ako eh. Exactly. Kilala kita. You can be stubborn sometimes, kaya umayos ka. Ate Joy, chill ka lang. Ganyan ka ba talaga ka-stricta hanggang sa office? Of course. What do you expect me to do? Mangunsinte ng mga matitigas ang ulo dito? That will never happen. Kaya ikaw, kahit kapatid pa kita, umayos ka. Kahit dito sa opisina, makakatikim ka talaga sa akin. Ninervous naman ako sa'yo, ate. Mag-apply na lang kaya ako sa kalaban yung kumpanya. Good morning, Ma'am Joy. Good morning, Rhea. Ma'am, I already left the papers you requested sa table nyo. Thank you. By the way, this is Lina. She's a new employee. Oh, she's the sister? Yes, Rhea. She's my sister, but she was hired because of her credentials. I'm sorry, ma'am. I didn't mean to offend you or anything. It's fine. Just so you know, I won't tolerate her kahit kapatid ko pa siya, ha? Yes, ma'am. I understand po. Now, you two, head to your stations. Magtrabaho na kayo. Yes, ma'am. Hi, I'm Lina. Hi. Can you show me my workstation, ma'am? Yeah, dito ka. Here's my table, and this is yours. Magkalapit lang tayo ng table, ma'am. Thank you po. Okay. Okay. Sungit naman ang aga-aga. Ayusin ko na nga ng gamit ko. Hi. Nagulat ba kita? Medyo. I'm sorry I'm Ben, by the way. Hello, I'm Lina. Ikaw yung kapatid ni Ma'am Joy, no? Yes. Oh, I heard magaling ka. You are a cum laude, tama? And I'm sure malaki ang maiaambag mo dito sa company. Salamat. Akala ko kasi tingin ng lahat sa akin dito, shadow lang ni ate. Nako, hindi Magkapatid kayo, yes, pero I'm sure magaling kayo pareho. Pero alam kong may sarili ka rin galing syempre. Whatever she can do, I know you can do better. Salamat. Huwag ka lang maiyang ilabas yung galing mo, Lina. Kayanin ko sana ang pressure. I remember kasi ang bilis ng pagkakapromote ni ate. Kasi talagang magaling siya, no? Nako, Lina, wag mo nang isipin yon. Gawin mo na lang ng maayos yung trabaho mo and sunod yun. First day mo pa lang naman, ano ka ba? Kasi naman, yung mga tingin ng mga katrabaho natin parang ine-expect nila na bukas promoted na agad ako dito kasi may kapatid ako. Wag mong pansinin mo ngayon. Marami lang talagang inggitero dito, tsaka mga inggitera. Makikilala mo rin sila isa-isa. Kahit papaano meron mong mababait dito.
Okay. So, magtrabaho na lang tayo, no? Mabuti pa nga. Tsaka ano, baka abutan tayo ni Ma'am Joy. Lago tayo doon. Kathy G, alam kong naging mahirap para sa kapatid ko ang mga unang araw niya sa kumpanya. Pero dahil likas sa aming mga ulila ang maging malakas, madali ring nalagpasan ni Lina ang mga nakakailang at mapanghusgang tingin sa kanya. Ipinakita niya ang best niya at proud na proud ako sa kanya. Naging karamay niya si Ben sa pagsisimula niya. Si Ben ang tumulong sa kanya na makilala ang ugali ng bawat kasamahan sa department nila. Si Ben din ang nagturo sa kanya ng mga dapat niyang matutunan sa trabaho. Halos si Ben ang kasama niya, Kathy, sa buong araw. Kathy G, pinipilit kong alamin kung bakit ganun ang nangyari. Kaya naman, ang hirap pero kailangan kong panindigan ang pagiging ate kay Joy. Sir, ma'am, here's your order. Oh, can I get a glass of water, please? Cold water po, sir. Yes, please. Bakit, Ben? Masama ba pakiramdam mo? Medyo eh. Para kasi akong magkakasakit eh. Nilalagnat ka ba? Naku, may sinat ka yata, Ben. Teka lang ha. Waiter! Waiter! Yes, ma'am. Here's your cold water po. Thank you. Oh, ito. Inumin mo na to. Teka. Meron pala akong gamot dito. Nasaan ko pong ilagay yun? Oh, ito. Buti na lang nagdala ako. Inumin mo na. Salamat ah. Teka, bakit may gamot ka? May sakit ka rin ba? Yan kasi yung laging bilin sa akin ni ate. Magdala ng mga gamot para in case na may maramdaman kung ano man, may pang first aid agad. Talaga? Ang galing naman ni Ma'am Joy. Magaling talaga yun si ate mag-alaga. Kailangan kasi niyang magtrabaho eh. Di naman niya ako mapupuntahan agad kung magkasakit ako kasi kailangan nandito siya lagi. So ayun yung nakasanayan namin, yung magdala ako ng mga pang first aid ko in case na may maramdaman or magkasakit ako. Kahit di ka pala niya kasama, parang siya pa rin yung nag-aalaga sa'yo, no? Oo nga eh. Galing talaga nun ni ate, di ba? Na-manage niya nga yung trabaho sa pag-aalaga sa akin eh. Matalino talaga yung ate mo na yan, no? Alam mo, alam niya yung kung paano yung gagawin sa mga bagay-bagay, di ba? Oo, super talino. Super galing pa. Kaya nga siya nasa posisyon na ganun eh, di ba? Kasi deserve naman niya talaga yun. Tsaka ginalingan eh. Sinabi mo pa. Sige na nga, kumain na tayo para makakit na tayo. Sige. Good morning, ate. Good morning. Umpo ka na dyan, maghain na ako. Tulungan na kita, ate. Lina, Yes po, ate. napapansin ko lang. Nagiging masyadong malapit na kayo ni Ben, ha? Oo, kasi magkaibigan kami, ate. Siya kasing laging tumutulong sa akin simula nung first day ko sa company. 2 buwan ka na sa company, ha? Kailangan mo pa rin ng tulong? Teka, ate. Ano bang ibig mong sabihin? Baka kasi iba na yung closeness niyo ni Ben. Alam mo naman bawal yan, di ba? Ate, tinutulungan lang ako sa trabaho ni Ben. Hanggang kailan ka ba tutulungan ni Ben? Ate, 2 buwan pa lang ako sa trabaho. 2 buwan ka na, Lina. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho mo. Ate, magkaiba tayo. Kung madali lang sa'yo, baka hindi madali sa akin. Bakit hindi mo aralin? Paano magiging madali sa'yo yung trabaho mo? Teka ate may problema ba sa ginagawa ko? Yung trabaho ko ba o yung pagtulong sa akin ni Ben? Pareho.
Pareho. Ano bang gusto mong iparating, ate? Baka kasi iba na yung closeness niyo ni Ben. Alam mong bawal sa company ang magkarelasyon, di ba? Ay, ate naman. Andun ka na agad. Bakit ba ganyan yung iniisip mo sa akin? Huwag mo akong tataasan ng boses, Lina. Eh, ikaw eh. Nagtatrabaho naman ako ng maayos. Tapos ganyan ka mag-isip. Alam mo po ba kung gaano kahirap magtrabaho sa office dahil sa'yo? Dahil sa akin? Ako ang nagpapahirap ng trabaho mo, ha, Lina? Oo, ate. Ang hirap na kahit anong gawin ko, parang lagi lang akong anino mo. Ginagawa ko naman lahat ng alam ko. Pero tingin nila, napupuri lang ako dahil kapatid mo ko. Binibigay ko naman yung best ko pero parang wala akong sariling galing. Huwag kang balat sibuyas sa paligid mo, Lina. Ganyan ang totoong mundo. Wala ka na sa school. Hindi ka na pwedeng magpabebe pa dahil nasa corporate world ka na. Grow up. Grow up? Bakit, ate? Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para sa'yo? Ilayo mo yung emosyon mo sa trabaho mo. Sa akin ka makinig, hindi sa ibang tao. Ibang tao? Si Ben na naman niyang tinutukoy mo. Alam mo kung anong kailangan mong gawin, Lina. Hindi ka na bata. Alam ko ang naiintindihan mo to, kaya wag ka na magpanggap na wala kang alam. Oo, ate. Tama ka. Matanda na nga ako. Kaya wag mo na rin akong pakialaman. Nawalan na po ako ng ganang kumain. Tutulog na lang ako ulit. Kathy G, kinailangan ko ng makialam. Napapansin ko kasing nagiging masyado ng malapit si Lina at Ben at napapansin ng ibang empleyado ang pagiging malapit nilang dalawa. Kathy G, hindi sila pwedeng magkaroon pa ng mas malalim na relasyon dahil nasa iisang kumpanya lang sila. Hindi maiiwasan ang mga chismis at hindi maiiwasan ang pwedeng isipin ng mga tao sa kanila. Naging malamig ang relasyon naming magkapatid matapos ang pagtatalo naming yun. Hindi kami nagpapansinan sa bahay, patuloy naman sa pagtatrabaho si Lina, pero parang sinasadya niya na ipakita sa akin na lalo pa silang nagiging malapit ni Ben sa isa't isa. At labis ko naman itong ikinaiinis. Sinabi ko na sa yung layuan mo na siya? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit parang nananadya ka pa? Gusto mo ba talagang pagchismisan tayo sa opisina? Ganyan ka na ba kabastos, Ben? Ni hindi mo man lang respetuhin ang relasyon natin. Joy, trabaho lang naman yung relasyon namin ni Lina. Para sa'yo, oo. Pero para sa kanya, tingin mo ba yun lang yun? Sa mga kasama niyo sa department, tingin mo ba yun lang yun? Eh, hindi naman namin problema kung puro malisyoso yung mga tao na nasa opisina natin, Joy. Anong hindi? Paanong hindi? Naririnig mo ba ang sarili mo, ha, Ben? Ano ba kasi yung gusto mong mangyari, ha, Joy? Hindi na rin kasi kita maintindihan, eh. Nagseselos ako kay Lina, Ben. Ano? Manhid ka ba? Nagsiselos ka kay Lina? Ano ka ba, kapatid mo yun, di ba? Walang kahit anong mali siya sa amin yung relasyon namin sa opisina. Ano ka ba? Napakamanhid mo, Ben. Kailangan pa bang lumabas sa bibig ko na nagseselos ako bago mo pa ako mapansin? Hindi ko naman iniisip kasi na nagsiselos ka sa kapatid mo, Joy. Kapatid mo naman yun, eh. GF mo ako, Ben. Kahit sino pwede kong pagselosan. Oh, kapatid mo nga yun. Joy, ano ka ba? Naiintindihan mo ba? Paano kung magkagusto siya sa'yo? O baka naman may gusto na siya sa'yo at mukhang nag-e-enjoy ka pa. Huwag mong lagyan ng mali siya yung trabaho namin ng kapatid mo. Ginagabayan ko lang siya, tinuturuan ko lang siya. Sinasamahan ko siya para sa'yo, di ba? Dahil yan yung gusto mo. Ang huwag siyang mahirapan sa trabaho niya na yan. Yan yung sinabi mo sa akin, di ba? Malinaw yun eh. Bakit ganyan ka mag-isip ngayon? Pero di ba, pinapalayo na kita sa kanya. Bakit hindi ka pa rin lumalayo? Ano klaseng paglayo ba yung gusto mo, ha? Gusto mo ba mag-resign ako dito? O baka tama nga yun, mag-resign na lang kaya ako para mas
Para naman finally maamin na natin sa lahat na boyfriend mo talaga ako. Don't use that on me. Alam mong bawal sa opisina ang magkarelasyon, kaya hindi tayo pwedeng umamin. Kaya nga, magre-resign na ako, di ba? Bawal lang ba talaga o kinahihiya mo talaga ako? Pinag-usapan na natin yan, Ben. Ayokong ma-invalidate lahat ng mga trabaho ko dahil lang malaman nila na may relasyon tayo. Di ba sinabi ko naman na handa ako, di ba? Mahal kita. Wala akong pakialam kung mabaliwala lahat ng trinabaho ko. Kung tatanggalin nila ako, tanggalin nila ako. Basta ba maging malaya lang ako maipakita sa lahat yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi naman kasi ganun kadali yun, Ben. Mahal din kita, alam mo yan. Pero kasi hindi ganun kadali aminin sa lahat. Matapos natin itago to ng matagal. So kinakahiya mo nga ako. Hindi ganun yun, Ben. Hindi mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita. Gusto kong maging madali ito sa'yo. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya soon. Pero paano? Tapos na yung obligasyon mo kay Lina. Matalino siya, magaling siya. Hindi mo na siya kailangan pagturuan sa buhay. Ikaw naman ngayon, Joy. Tayo naman, please. Yun lang naman yung gusto kong mangyari. Sorry. I'm sorry, Ben. Hindi kita minamadali, Joy. Maghihintay ako sa desisyon mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi ka nga dito. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo pagsasalosan yung kapatid mo. Hindi naman ganun yung relasyon namin. Huwag ka nang umiyak. Tama na. Uy, totoo ba yan, Rhea? Grabe talaga ba? Nakakagulat naman. Oo, ako mismo kumuha niyan. Ako mismo ang nakakita kahapon magkayakap si Ma'am Joy at Ben. Akala ko pa naman si Lina ang nililigawan ni Ben. Yung kapatid pala. Oo nga eh. Pero, teka ha, hindi ka rin sure. Baka naman namamangka sa dalawang ilog yan si Ben. Sinong namamangka sa dalawang ilog? Si Ben? Wala. Wala, Lina. Anong wala? Ano yung narinig ko? Narinig mo naman pala eh. Ba't nagtatanong ka pa? Sige, uulitin ko para sa'yo. Yung ate mo, saka si Ben, nakita kong magkayakap kahapon. Kathy G, mabilis na kumalat sa opisina ang chismis. Parang gusto kong lamunin ng lupa nung araw na yon. Iyang-hiya ako dahil hindi ko talaga napaghandaan ang eksenang ganon. Wala sa plano ko ang umamin sa relasyon namin ni Ben anytime soon. Pero dahil sa nakita kami ng mahaderang si Rhea, hindi siya nagdalawang isip na ipakalat ang tinatago naming relasyon. Kumalat na ang balita hanggang sa makarating pa ito sa boss namin. You know very well that we have a non-fraternization policy, Joy. Yes, I understand. You've been here since you were very young. Kung kailan ka tumanda, saka ka pa naging pasaway. I know. I'm very sorry. Ate? Kamusta ka, ate? Ayos lang ako, Lina. Kamusta kayo ni Ben? Hindi pa kami nag-uusap. Ate, matagal ko nang alam.
Alam mo na? Oo, ate. Dalawa na lang tayo sa buhay. Alangang di ko pa kilala yung mga kilos mo. Alam kong nagsiselos ka sa akin. Pero sinasadya ko yun kasi gusto kong umamin ka na. Gusto kong makalaya ka. Gusto kitang maging masaya. Kasalanan ko. Inuna ko yung mga takot ko. Hindi ko inisip ang mararamdaman mo. Lalong hindi ko inisip ang mararamdaman ni Ben. Ate, ano pa bang kinakatakot mo? Ang iwan ako? Binigay mo na sa akin yung buong buhay mo. Naging ama at ina ka na sa akin. Inalagaan mo ko. Pinihisan. Pinakain. Ate, okay na ako. Pinagraduate mo na ako. Nagawa mo na lahat ng pangako mo sa mga magulang natin. Huwag ka nang matakot, ate. Ikaw naman. Sarili mo naman ngayon. Hindi ko nga alam kung sapat yung nagawa ko para sa'yo. Ate, pinalaki mo akong malakas. Magtiwala ka. Kaya ko na. Unahin mo naman yung sarili mo. Unahin mong maging masaya ka. Paano ka? Ate, di naman ako mawawala eh. Andito pa rin naman ako. Magkapatid pa rin naman tayo kahit mag-asawa ka na. Hindi ko alam kung babalikan pa ako ni Ben. Baka pagod na siya sa akin. Bakit naman ate? Kilala ko si Ben. Hindi ka niya basta-basta tatalikuran. Ilang beses siyang nakiusap na aminin. Ni hindi ko siya mapanindigan. Ginawa naman niya ang lahat eh. Ako lang talagang may pagkakulang. Ate, mahal ka ni Ben. Ngayon pa ba kita tatalikuran? Kung kailan pwede na kitang mahalin ng harapan. Ben? Mahal na mahal kita. Di ba sinabi ko naman sa'yo yan, Joy? Bakit mo naman inisip na iiwanan kita? Andito ako lalo na ngayon na alam kong kailangan mo ako. Sabi sa'yo ate, araw-araw ka kaya kinakwento sa akin yan ni Ben. Tuwing lunch break. Ha? Oo. Kaya nga paborito ko yung lunch break kasi nakakalayo kami ni Ben sa mga mosang nating katrabaho. Over lunch, ang dami kong nalalaman about you from Ben. Pinagluluto mo rin pala siya every Sunday, kaya pala kahit nagsimba na tayo ng Sabado, nagsisimba ka ulit ng Linggo. Pasensya ka na, Joy. Makulit kasi tong kapatid mo eh. Napaamin niya ako. Kaya ba kayo laging magkasama? Oo ate, naiinis nga kami kasi hindi ka man lang namin makasabay kumain. Ikaw kasi, napaka-istrikta mo sa opisina. Kaya nga nahihiya akong aminin na may ginagawa akong against company policy. Ang higpit-higpit ko. Tapos ang ending, ako pala yung may ginagawang mali. Kailan pa naging mali ang magmahal? Company policy lang yan. Ang galing-galing mo kaya. Pagagawan ka ng iba pang kumpanya kapag nalaman nilang tinanggal ka na. Sinong tinanggal? Ikaw, di ba pinatawag ka kanina? Nag-empake na nga ako ng mga gamit ko eh. Ako ang pinatawag? Ikaw ang nag-impake? Aba, syempre ate, kung aalisin ka nila, di rin nila ako mapapakinabangan. Ano sila swerte? Hindi ako tinanggal. Ha? Hindi ka tinanggal. Akala ko bawal. Matagal ka na sa amin. Napaka-hardworking mo at na-appreciate ng company yun, Joy. We decided to just transfer Ben to a different department so you two could start working properly nang di kayo magiging main topic na mga chismosa. You won't fire me? It's about time magka-love life ka na. Ayaw naman namin na dito ka pang tumandang dalaga. Thank you. Kita ang pati mga boss natin parang gustong-gusto nang magpakasal tayo, Joy. Good idea! Bakit nga hindi pa kayo magpakasal ate? Aba, kung maka-good idea ka, parang gustong-gusto mong lumaya, ah? Ikaw yung ikakasal, ako yung lalaya. Ate, ang gusto ko lang naman, yung maging masaya ka. Ikaw naman,
Okay na ako. I can take care of myself now. Kaya ko nang mag-alaga ng mga pamangkin eh. Ando na agad? O siya. Alis na nga muna ako nung makapag-usap na kayong mag-shota. Ay, Loko ka talagang bata ka. Salamat, Lina. So, pwede na kitang tawaging mahal in public. Ikaw bahala. Buti na lang talaga, chismosa itong si Rhea. Yang Rhea na yan, humandayan sa akin. Hayaan mo na siya. Kung di yun chismosa, hindi tayo makakalaya, mahal, di ba? Sa bagay. Tsaka I'm sure si Lina nang bahala doon. Akala niya ata mananahimik lang ako ng ganun-ganun lang. Pero malungkot ako. Lilipat ka ng ibang department, mahal. Okay lang yun, mahal. Isang building pa rin naman tayo magtatrabaho. Tsaka kasama mo naman si Lina, di ba? Ang importante sa akin ngayon, pwede ko nang ipakita sa buong mundo na mahal kita. Ay, salamat Ben ha. Hindi mo ko iniwan kahit nung napakahirap kong mahalin. Hindi ka sumuko. Andyan ka hanggang matapos yung mga problema. Lagi akong nandito para sa iyo, mahal. Joy, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Ben. Kathy G, simula na nga nun ay malaya na kami ni Ben. Hindi na namin kailangan magtago tuwing magkikita kami. Pwede na kaming magsabay tuwing lunch at naihahatid na niya ako pa uwi. Hindi pala lahat ng chismisan ay hindi maganda dahil ang pagchichismisan ang naging daan para kami ay maging masaya kaming dalawa ni Ben. Ikinasal kami matapos ang 1 taon, Kathy G. At sa ngayon ay natupad ko na rin ang pangarap ni Lina na mag-alaga ng pamangkin. Meron na kaming 2 anak ni Ben, si Lina naman ay magpapakasal na rin sa mga susunod na taon. Hindi niya kaopisina pero sa taong mahal niya, pwede. Masaya ako sa lahat ng pagod ko simula nang mawala ang mga magulang namin ay naging worth it. Naayos ko ang buhay naming magkapatid at salamat Kathy G sa pagbasa ng parting ito ng aming buhay ni Lina. Patuloy akong susubaybay sa inyong programa. Maraming salamat sa iyo at ganun din sa inyong mga tagapakinig. Kung minsan, kailangan din bigyan ng chance ang ating sarili. Kumagalang at lubos na nagpapasalamat. At para po sa mga breadwinner at may obligasyon. Para po sa inyo ito. Joy. Love Me, Kathy G.